Okay. Magandang umaga, mga kapatid kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Correct YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo na ating Panginoong Tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa umagang ito. Narito po kami, Ama, para mag-aral sa iyong salita. Basahan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong mensahe nito, na sila ay makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot-dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, namin ito ang tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral, mga kapatid kaibigan, sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 23 hanggang 29. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 23. Ang sinumang nagkakaila sa anak ay hindi sumasakan niya ang ama. Ang nagpapahayag sa anak ay sumasakan niya rin ang ama. Ang nagkakaila kay Kristo hindi rin kinakaila rin niya ang ama. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 23. Ang sinasabi, ang nagkakaila sa anak ay nagkakaila rin sa ama. Wala lahat. Hindi siya tumanggap sa anak, hindi rin siya tumanggap sa ama. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 23. Basta hindi ka kumilala kay Kristo, na si Kristo ay Diyos, hindi ka rin kumikilala sa Ama. Wala lahat. Ayan ang ibig sabihin nito sa versikulo 23. Kailangan tanggapin ang ating Panginoon bilang Panginoon na tagapagligtas, para ang Ama ay tinanggap din natin. Tanggapin ang anak dahil si Kristo ay sinugo ng Ama. Pati ang Ama ay tinanggap mo. Pag ikaw ay tumanggap kay Kristo, pati ang Ama tinanggap mo. Pero pag ikaila mo ang anak, pati ang Ama ay pinagkaila mo rin. Yan ang ibig sabihin nito sa versikulo 23. 24. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 24. Manatili sa inyo ang inyong narinig, buhat ng pasimula. Kung nananatili sa inyo ang narinig ninyo, buhat ng pasimula, kayo naman ay mananatili sa anak at sa ama. Yan. Yan ang sinasabi sa 24. Manatili tayo sa anak at sa ama. Kaya ang anak at ang ama ay isa. Si Kristo ay Diyos nga nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kaya pag nanatili ka sa anak, nanatili ka rin sa ama. Ayan. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, pati ang ama ay tinanggap mo rin. Yan ang ibig sabihin dito, mga kapatid kaibigan. Huwag natin sabihin nga si Jesucristo ay tao at hindi Diyos. Yan ang ibig sabihin niyan. Huwag natin ipagkaila. Tanggapin natin si Kristo na siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan.
dahil siya ay sinugo ng Ama para tayo ay maligtas. Yan ang ibig sabihin nito. Pag nananatili tayo sa anak, nananatili din tayo sa Ama. Ayan. 25. Ito ang sinasabi dito sa 25. At ito ang pangako na kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Nangako ang ating Panginoong Kristo nga binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Pag tayo ay kumilala sa Kanya, pag tayo ay sumampalataya sa Kanya, pag tayo ay nananalig sa Kanya at tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan. Yan ang ibig sabihin dito sa 25. Nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Basta tayo ay nananalig at tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Tayo ay may buhay na walang hanggan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Yan ang ibig sabihin nito, mga kapatid kaibigan. 26. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 26. Isinulat ko sa inyo ang mga bagay na ito tungkol sa mga mandaraya sa inyo. Isinulat ng ating Panginoon dahil may mga mandaraya. Sino ang mga mandaraya? Ang mga tao nga gusto nilang iligaw ang tao. Ang mga tao nga nagsasabi nga si Jesu Kristo ay tao at hindi Diyos. Ayan ang mga mandaraya. Yan ang magligaw sa atin. Basta magsabi, ano si Kristo? Si Kristo ay tao at hindi Diyos. Ayan ang mandaraya. Yan ang magligaw sa atin. Kaya pag nagsalita, sabihin, si Kristo ay Diyos nga nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ayan ang Espiritu ng Diyos. Nandyan ang Diyos sa atin. Nananatili ang Diyos sa atin. Ayan ang tamang pagkabanggit. Si Kristo ay Diyos nga nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Huwag natin sabihin nga si Kristo ay tao at hindi Diyos. Magagalit ang Diyos yan. Tanggapin natin si Kristo nga siya ay Diyos. Ating Panginoong tagapagligtas. Ayan. 27. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 27. Tungkol sa inyo ang pagpapahid na inyong tinanggap ay nananatili sa inyo. Kaya't hindi na ninyo kailangan pang kayo'y turuan ng sinuman. Ngunit kayo'y tinuturuan ng kanyang pagpapahid tungkol sa lahat ng mga bagay. At ito'y totoo at hindi kasinungalingan kung papaano kayo tinuruan nito ay gayon kayo manatili sa kanya. Manatili tayo sa anak at sa ama. Diyan tayo manatili. Sumampalataya tayo kay Kristo. Pag sumampalataya tayo kay Kristo, pati ang Ama ay sinampalatayanan din natin. Dahil iisa sila. Ang anak at ama at iisa. Juan 10:30. Ayan.
Iisa. Diyos. Iisang Diyos. Si Kristo ay Diyos nga nagkatawang tao at tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Bakit nagkatawang tao si Kristo? Para tayo ay iligtas. Pag hindi nagkatawang tao si Kristo, hindi tayo maligtas. Sino ang magbayad ng ating kasalanan? Sino ang ipako sa cross? Walang maipako pag hindi nagkatawang tao si Kristo. Dahil di man pwede ipako ang Espiritu dahil hindi natin makita. Kaya nagkatawang tao si Kristo para bayaran ang kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Siya ang nagbayad. Kaya ipinako siya sa cross. Dahil ang buhay niya, yun ang ibinayad ng kasalanan nating lahat. Ang dugo niya ang ihinugas ng ating kasalanan. Yan ang ibig sabihin. Bakit nagkatawang tao si Kristo nga siya ay Diyos? Para tayo ay maligtas. Yan ang ibig sabihin yan. May mga hindi nakaintindi. Bakit nagkatawang tao ang Diyos? Paano tayo maligtas pag hindi nagkatawang tao si Kristo? Kaya nagkatawang tao si Kristo para siya ang magbayad. Siya ang maipako sa cross. Kaya wala tayong kaligtasan pag hindi nagkatawang tao si Kristo. Mahal tayo ng Diyos, nagkatawang tao si Kristo para may magbayad sa ating kasalanan. Yan ang ibig sabihin nito, mga kapatid kaibigan, na nagkatawang tao si Kristo para bayaran ang kasalanan nating lahat. Yan ang ibig sabihin nito. 28. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 28. At ngayon, mga munting anak, manatili kayo sa Kanya upang kung mahayag siya ay magkaroon kayo ng pagtitiwala at hindi mapahiya sa harapan niya sa Kanyang pagdating. Manatili tayo kay Kristo para hindi tayo mapahiya sa Kanyang muling pagparito. Dahil ang Panginoong Jesucristo ay babalik para isama niya tayo doon sa Kanyang kaharian. Kaya manatili tayo kay Kristo. Pag nanatili tayo kay Kristo, nananatili din tayo sa Ama. Ayan ang ibig sabihin nito, para hindi tayo mapahiya pagdating ng ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoon ay babalik. Babalik ang ating Panginoon. Paniwalaan natin ito. Malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid kaibigan, tiyakin natin ang ating kaligtasan. Dahil palapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Last verse, 29. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 29. Kung nalalaman ninyong siya'y matuwid, makakatiyak kayo na ang bawat gumagawa ng katuwiran ay ipinanganak niya. Anong ibig sabihin? Gumawa tayo ng mabuti. Huwag tayo gumawa ng masama. Dahil ayaw ng Diyos na gumawa tayo ng masama. Gusto ng Diyos na tayo ay gumawa ng mabuti. Yan. Yan ang gusto ng Diyos, na tayo ay mabuti, mabait, gumagawa tayo ng mabuting mga gawa, nagsalita tayo ng mabuting mga salita. Ayan ang gusto ng Diyos. Kaya mga kapatid kaibigan, ngayong umaga nito, ito ating pinag-aralan. Patungkol ito sa kaligtasan. Dahil walang ibang tagapagligtas, hindi si Jesucristo lamang. Gawa 4:12.
walang ibang tagapagligtas kundi si Jesucristo lamang. Kaya mga kapatid kaibigan, ngayong umagang ito, paniwalaan natin ito ang kanyang salita dahil ito ay buhay at ito ay katotohanan. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Pag sinabi niya ay totoo at matutupad. Kung sino man sa atin ang hindi pa nakakatiyak sa kaligtasan, tiyakin natin ang ating kaligtasan ngayong umaga nito. Sino ang tagapagligtas? Si Jesucristo. Walang ibang tagapagligtas. Kaya tiyakin natin ang ating kaligtasan dahil ang kaligtasan ngayong buhay pa tayo. Pangalawang Korinto Kapitulo 6 versikulo 2. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Kung sino man ang hindi nakakatiyak sa kaligtasan, tiyakin natin ang ating kaligtasan. Paano pagtiyak? Sumampalataya tayo kay Kristo. Manalig tayo kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Lumapit tayo kay Kristo, humingi tayo ng tawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Pagkatapos natin nahingian ng tawad ang ating mga kasalanan, tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ayan, diyan tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil ang kaligtasan nasa pananalig at pagtanggap kay Kristo. Ayan, diyan tayo nagkaroon ng kaligtasan. Pagkatapos natin tinanggap ang ating Panginoon, magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Dahil ang bautismo ay mahalaga. Paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Ayan ang sinasabi na ikaw ay bagong nilalang na. Wala na ang dating pagkatao. Ikaw ay bago na. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Bakit nakatawid ka sa kamatayan? Buhay ka pa. Dahil namatay ka na kasama ni Kristo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Ayan, nakatawid ka na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Yan ang katiyakan sa kaligtasan. Ikaw ay nagiging born again. Ipinanganak ka sa Espiritu. Dahil pag hindi ka ipinanganak sa Espiritu, manatili ka sa laman, ikaw ay mamamatay. Dahil ang laman ay mahilig gumawa ng kasalanan. Ano ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Ayan. Kaya mamuhay tayo sa Espiritu para tayo ay hindi mamamatay. Ayan. Yan ang ibig sabihin yan sa bautismo. Pagkatapos mong nabautismohan, anong gagawin mo? Sundin ang utos ng Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos sa 1:14 versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Ipatupad ang kanyang utos. Yan. Ano pang sinabi? Sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Verse 4, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Yan ang sinasabi ng Diyos. Pag totoo kang nakakilala sa Diyos, sundin ang kanyang utos. Huwag ka sumuway. Dahil nasa utos ng Diyos ang kanyang palatandaan sa mga nakakilala sa kanya. Pang-apat na utos, igalang mo ang araw ng Sabat. Yan. Ang Sabat ay ginawa ng Diyos na palatandaan nga ikaw ay nakakilala sa Diyos.
at ang Diyos ay nakakilala sa iyo. Ezekiel 20:20. Ang Sabat, ang palatandaan ng Diyos na ikaw ay nakakilala sa Kanya at ang Diyos ay nakakilala sa iyo. Dahil ang Sabat ay banal na araw, binasbasan, ibinukod para sa Diyos. Yan. Dahil nung nilikha itong mundo na ito ng ating Panginoon, langit, lupa, dagat at lahat na nandirito, pati tayo nilikha ng Diyos sa loob ng 6 na araw. Nilikha ito ng Diyos sa loob ng 6 na araw, itong mundo na ito. Anong araw nag-umpisa nga likhain ito, itong mundo nito? Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, hanggang Biyernes, nilikha ito ng Diyos. Ang ikapitong araw, ang sabi ng Diyos, siya ay nagpahinga. Bakit sinabi ng Diyos na siya ay nagpahinga? Napagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Sinabi ng Diyos na siya ay nagpahinga para tayong mga nakakilala sa Kanya ay sumunod sa Kanya. Para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Kaya naglagay ang Diyos ng araw ng pamamahinga. Anong araw yun? Sabat. Palatandaan ng Diyos. Ang tayo ay nakakilala sa Kanya. Ang Sabat, binasbasan. Ibinukod para sa Diyos. Yung Sabat, ang ibig sabihin yan, sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan sa araw ng Sabat na tayo'y nakakilala sa Diyos. Diyan tayo magsamba sa araw na yan nga binasbasan, pinagpala, ibinukod para sa Diyos. Kaya tayo, tinuturuan tayo ng Diyos sa Kanyang araw. Kaya sa bagong langit, sa bagong lupa, ang samba ron ay Sabat. Sabat ang samba ron. Saan mabasa? Isaias Kapitulo 66, versikulo 22 hanggang 23. Sa versikulo 22, mababasa mo ang bagong langit, bagong lupa. Tiyak, mababasa mo sa versikulo 22. Sa versikulo 23, pag nakabasa ka ng, may Biblia kasi nga ang nakasulat, araw ng pamamahinga. Mayroon ako dyan. Pero itong hawak ko na Biblia ngayon, ang nakasulat dito ay Sabat. Lahat ng bansa pupunta roon para sumamba sa Diyos. Makikita natin ang Diyos na ating sinasamba. Mukhaan, harapan. Makikita natin siya. Dahil bagong langit na, bagong lupa na. At itong katawan ko, babaguhin din ito ng Diyos. Kaya makita na natin ang Diyos doon na ating sinasamba. Lahat ng bansa ang sinasabi, pupunta roon para sumamba. Hindi lang sinabi niya, kayo lang mga taga-Israel, mga Hudyo, kayo lang pupunta rito. Hindi niya sinabi yon. Ang sinabi, lahat ng bansa pupunta roon para sumamba sa Diyos. Mukhaan, harapan. Kikita natin ang Diyos. Pero mga kapatid, kaibigan, hindi makapagsamba ron ang mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Dahil iba ang destinasyon ng mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destinasyon nun ay lawa na apoy. Ang lawa na apoy, iyon ang pangalawang kamatayan. Iyon ang impyerno. Iyon lang makapagsamba ron yung mga pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay. Ayan. Yan ang makapagsamba ron. Dahil may samba ron. Sabat ang samba ron. Hindi linggo. Basahin yung Biblia. Sabat ang samba ron. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba. Ito mga kapatid kaibigan, ito katotohanan. Wala itong halo ng kasinungalingan. Ang Diyos ang may sabi nito. Kaya paniwalaan natin ito, mga kapatid kaibigan.
nga may samba sa bagong langit, bagong lupa. Ang samba ron ay Sabat. Sabat ang samba ron. Pag makapunta ron, pero pag hindi ka makapunta, hindi ka makapagsamba. Dahil ang makapagsamba ron, yung mga pangalan lamang na nakasulat sa aklat ng buhay. Ito katotohanan. Saan mabasa? Pahayag 20, versikulo 15. Ang mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawa na apod. Yun ang pangalawang kamatayan. Pero pangalan mo ay nakasulat, makapagsamba ka ron. Yan. Ang tinuturuan tayo, mga kapatid kaibigan, tinuturuan tayo ng Diyos kumplito, kaligtasan. Si Kristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Kaya nga pinakilala ko sa buong mundo na si Kristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Pagkaligtasan ang hanap, kay Kristo tayo lumapit. Manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Diyan tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Diyan tayo nagkaroon ng kaligtasan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ayan, mga kapatid kaibigan, ito katotohanan. Wala itong halo nga kasinungalingan. Tinuturuan tayo ng Diyos kompleto. Bautismo, tinuturuan tayo. Kautusan, tinuturuan tayo. Araw ng gusto ng Diyos na siya isambahin, tinuturuan tayo. Ang Sabat, ayan ang itinuro ng Diyos. Nga gusto ng Diyos na siya isambahin sa araw ng Sabat. Ang ikapitong araw. Yung adlaw Sabado. O yan ang sinasabi rito. Marami ditong nagpapatunay na Sabat. Marami. Basahin lang natin ang Biblia. Ito tinuturuan tayo para hindi tayo maligaw. Para tayo ay tiyak na makapunta roon sa bagong langit, bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Ang paniwala natin ito, mga kapatid kaibigan, dahil may pagkakataon pa, dahil buhay pa tayo. Nandito pa tayo. Paano? Pagbawian tayo nating hiram na buhay, tapos hindi tayo naniniwala. Sayang, narinig na sana yung pangangaral ng salita ng Diyos na katotohanan. Hindi tayo naniniwala. Hindi. Paano na? Wala nang pag-asa. Ecclesiastes 9:5. Ang buhay, alam niyang siya ay mamamatay. Pero ang patay, wala nang nalalaman at wala nang pag-asa. Yan ang sinasabi ng Diyos. Pag patay nga, di nananalig kay Kristo, hindi tumanggap kay Kristo, yan ang sinasabing wala nang pag-asa. Yan. Mga kapatid kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Gusto ng Diyos na tayo maligtas. Hanggang dito na lang tayo, mga kapatid kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at may pakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, ating Panginoong tagapagligtas. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo namin napag-aralan ngayong umaga nito. Basaan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-pakinig nitong minsay na ito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen.